Araw ng Lunes, 3 ng Hulyo 2026. Narito po ang ulo ng ating ACS Balita. Davao Agri Products nakapasok na sa merkado ng Saudi Arabia. Bureau of Customs lumampas na naman sa target collection noong Hulyo. MRT3 may libreng sakay sa mga may national ID tuwing Miyerkules ng Agosto. 13 testigo ihaharap ng prosekusyon para sa Article 1 sa pagpapatuloy ng impeachment trial. 2 sunog, sumiklab sa Metro Manila, 5 patay, kabilang ang isang sanggol. At barangay chairman na isinasangkot sa pagpatay sa dating barangay secretary sa Bulacan, sumuko na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Abay, good news nga are. Tagumpay hong nakapasok sa merkado ng Saudi Arabia ang mga produktong agrikultural mula sa Davao matapos maipadala ang kauna-unahang commercial shipment ng Cardava bananas, kamote and singkamas sa Jeddah. Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 ang pagpapadala ng mahigit sa 17 metriko tonelada ng mga produkto na nagkakahalaga ng 800,000 piso. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Junior, hindi na dinugtungan ni Dapat Mother. nilagyan Nagsimula ang export opportunity sa Agra Middle East Exhibition 2024 sa Dubai World Trade Center, kung saan ipinakilala sa mga international buyers ang mga produktong agrikultural ng Davao. Binigyang diin ni Laurel na mahalaga ang pagpapalawak ng export markets upang mapataas ang kita ng mga magsasaka, mahikayat ang pamumuhunan sa modernong pagsasaka and logistics, makalikha ng trabaho sa kanayunan, at mabawasan ang agricultural trade deficit ng bansa na lumagpas na ng $11 billion kada taon sa mga nagkalipas na panahon. Bagamat maliit pa ang unang shipment, sinabi ni Junior, Sino yan? Mother, dito pala sa huli napunta yung Junior. Akala ko tuloy na sinong Junior yung tinutukoy mo eh. Si Secretary Francisco Chu Laurel Ayun! Junior. Sinabi ni Junior na mahalagang hakbang ito sa pagpapalawak ng agricultural exports ng Pilipinas at pagbubukas ng pangmatagalang merkado sa mga produktong Pinoy sa Middle East. Alas 6:07 na ng umaga, na imbang bigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Muling nahigitan ng Bureau of Customs ang kanilang revenue collection target para sa buwan ng Hulyo. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakalikom ang kawanihan ng 85.77 billion na kita, mas mataas kaysa sa target na 82 billion. Sinabi ni Nepomuceno na malaking tulong sa magandang performance ng customs ang suporta ng lahat ng port collectors. Kasabay nito ang pag-lift ng suspension sa excise tax sa kerosene at LPG na makaraang bumaba na sa $80 per barrel ang presyo kada bariles ng langis. Tataas na naman yan. Ayan nga. Bukod dito, sinabi ng Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na nakakakolekto rin sila na nasa 3.8 billion hanggang 4.2 billion pesos araw-araw. So paano? Inalis ulit? Hindi, Dahil nilift na yung nilift dati ay dating ini-implement pero nagkaroon ng Middle East crisis, sinuspend. Tapos nilift. Ibinalik na. Binalik na. Sabihin, andyan na uli yung tumataas na uli ngayon. hindi pa binabalik yung suspension. Yun, nako.
Dapat masuspindi uli yan. Oo nga eh. Di ba? Meron akong kilala, meron akong alam, sinuspinde yung laro ni Pigula saka ni Alex Ayala dahil umuulan. Dahil sa ulan. Dahil sa ulan. Oo. Inaabot ba ng tropical depression Luis? Oo nga. Itong Washington DC. Washington DC. Doon sa mga sumusubaybay sa championship match sa pagitan po ng ating kabayan na si Alex Ayala at ni Tegula Clark. Si Tegula. Si Pigula. Number ilan si World Tegula? number 3. Number 3. World number 3, kumbatyero. Lamang na namang si Alex nahabol Nahabol. Medyo sabi nga ni Kong Angel, parang nakikita daw niya yung sarili niya kay Alex Ayala. Nung naglalaro pa siya? Hindi. Dahil umiika daw si Alex. Akala ko nakikita niya yung sarili niya nung naglalaro pa siya. Yung pala ngayon. Yung pala, dahil masakit yung kanyang... Parang umiika daw si Alex Ayala, kaya nahabol. Na-injury. Parang ganun. Tapos nung set 2, lamang si Alex Ayala ngayon na 2-1, yun, lumakas yung umulan. Kaya suspended ang laro. Buti pa ito. Di ba sila pwedeng lumipat sa may bubong para dapat gano'n na lang O kaya naman, kung talagang hindi, kung pabalik-balik yung ulan, itigil na yung laro, umpisa sa umpisa. Para makarecover sa injury pa si Alex. Parang walang nangyari. Pareho namang... tsaka mahirap maglaro kapag medyo madulas yun. Talaga. Diba, nung naglalaro ka pa. Nung naglalaro kami ng patintero Sa kalsada pa yun, di ba? Mahirap pagbasa. Hinihintay natin na matuyo ang... ganun din ho. Kaya lang umaambon-ambon pa raw, kaya basa pa ang court, kaya nananatiling suspended ang laro. Yun. Alas 6:11 ang ating oras. Masantos siya kabwasan at sa kayo namin nagbangon kila. Ito pa isang good news. Good news. Puro tayo good news ngayon Ano ba naman yan? May alok na libreng sakay ang MRT3 sa mga pasaherong may national ID tuwing araw ng Miyerkules ngayong Agosto. Ito'y bilang pakikiisa daw po ng Department of Transportation sa paggunita ng paglagda sa Republic Act No. 11055 o Philippine Identification System Act. Ang mga pasaherong may national ID ay may free rides sa mga petsang August 5, 12, 19 and 26. Simula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Para maka-avail ng libreng sakay, abay, pakita lang ang national ID, maring physical o kahit na digital. Ayun. O e-fil ID na naka-paper format. Ang inisyatiba ay in partnership ng DOTR MRT3 at ng Philippine Statistics Authority na nagsasagawa ng national ID registration sa Araneta, Cubao at Taft Avenue stations ng MRT3. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Kumusta po dyan sa Nueva Ecija? Malakas din ba ang ulan dyan sa Pampanga at Aurora daw, kumbatsero? Medyo malalakas ang buhos ng ulan dyan. Ingat po kayo. 13 testigo ang ihaharap ng House Prosecution Panel para sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May kaugnayan ito sa maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of Vice President at Department of Education noong 2022 hanggang 2023. Kabilang sa mga testigong ito ang tinaguriang Mary Grace Piatos na benepisyaryo sa confidential fund. Pinatawag din pala si Mary Grace Piatos. Siyempre. Gayunman, sinabi ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na maaaring... Sino? Joel Chua. Chua. Baka mapagkamalan yung Chinese yun, Joel Chua. na maaaring mabawasan ang bilang ng mga testigo kung sapat na ang mga naunang testimonya at mga dokumento na naipresenta upang patunayan ang aligasyon. Inaasang ihaharap ngayon ng prosekusyon ang dalawang auditor ng COA at isang records custodian ng Kamara upang talakayin kung paano ginamit at na-liquidate
ang naturang pondo. Ayun. So nitong mga nakaraan ay ang mga testimonya o mga kanilang talakayan ay kung paano inilabas Kung ng paano- bangko yes. at kung paano saan inilagay at paano binitbit. Ayan. Diba, sinakay ng Tama, trolley tama. daw. Oh, tapos yung bag na mahaba. Bag na mahaba. Gym Gym bag. Yan mula doon sa Land Bank Shaw Boulevard. Shaw. Boulevard. At doon sa DepEd. Para Italiano. Italiano. Shaw. Shaw Boulevard at doon sa DepEd. Ayan. So ngayon naman ay kung paano na ginasta. Ayan, gano'n na. Diba, sige. pagkagagasta, yun yung sinasabi nila, binibigay sa mga sa mga informant. Ayan, tama. Kaya yung ginagasto sa mga safe houses. Sa operations, sa pagtitiktik kung may mga tinitiktikan may kayo. mga tinitiktikan. Pero dapat yun, may accounting yun, di ba? Meron kumbachero. Kasi yun nga, kaya nga lumitaw yung pangalang ito Si yung Mary Grace Piatos. Tinatanong, sino ba itong mga pinagbibigyan yung mga informant na yan? Para daw sa kaligtasan nung mga informant. Binigyan ng alias. Binigyan ng alias. Totoo yan. So paano ngayon yun? Si alias Mary Grace Piatos kaya paharapin. Di ba ano yun? Malalagay naman sa alanganin yung informant na yun. Kung talagang matutukoy kung sino siya. Ayan, oo. Maliban na lang kung mukha siyang isimada. At may dalang hot chocolate. Hot chocolate. Yung tandem. Ayun. Alas 6:15 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata naman mo diha. Gising na ba kayo? Nasunog naman ang isang storage facility sa loob ng compound ng Kongreso sa Batasan Complex sa Quezon City. Ayon sa Office of the Secretary General, ang naturang pasilidad ay pag-aari ng isang kontraktor. Uy! Kontraktor! Tingnan mo nga naman hindi lang pala congressman ang kontraktor. Talaga namang hinahabol ng kontraktor. Kontrobersya ng kontraktor ang Kongreso. Wala namang naitalang nasugatan sa nangyaring sunog dahil mabilis din itong naapula ng mga otoridad at nakahiwalay rin ito sa malaking gusali sa compound kung saan matatagpuan ang opisina ng mga mambabatas gayon din ang plenary hall. Samantala 5 tao naman ang nasawi kabilang ang isang 11 buwang gulang na sanggol sa sunog na sumiklab sa isang 2-story apartment building sa Caloocan. Napag-alamang nagmula ang sunog sa repair shop sa ground floor na mabilis namang kumalat sa ikalawang palapag kung saan na-trap ang mga biktima. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng magkahiwalay na insidente ng sunog. Alas 6:16 na umaga. Susunod! Dito po! Nako, ba't kaya naman na nagkasakitan pala dyan sa Santa Maria, Bulacan? Isang dating barangay secretary ay itinumba. Nako. At ang suspect, chairman? ay sus, Mario Josep. Hirap pati. So, may video pala. May video yan. May video May pala. video nung pamamaril kung batyero. Nakatakbo yung si barangay secretary at humihiyaw. Kaya rinig na rinig nung kanyang mga kamag-anak yung sigaw. Correct. Na siya may bumaril sa kanya. Mahirap. Walang lusot to. Yung kung sino man itong itinuturo nito. Oo. At ano ba, makukuha na ba natin ang refund mula sa Meralco? Yan. Ang laki nito. 9.5 billion pesos. Paghati-hatian na natin yan. Ang ipinasosoli raw ng ERC sa Meralco. Parang inaalat ang Meralco ngayon. When it rains, it floods. yun. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 618. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada.
Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ikaw na muna, kumbatya. Ako na ba? Oo, ay, dun sa ulitin lang natin ha, meron po tayong bagyo. Ang bagyo po ay may pangalang Luis. Si Luis. Opo, at Luis. nandito na po ito sa Philippine Area of Responsibility. Dumating po ang tropical depression na Luis, naging ganap ng bagyo. Ayan. Bandang alas 8 ng gabi noong Sabado. At ngayong araw na ito ay inaasahang ito ay magiging isang ganap na ring bagyo. Mula sa isang Mula sa pagiging tropical depression o bagyo. Ito ay magiging isang ganap na pong bagyo. Ayan. O tropical storm. Ayan. Walang pagkakaiba Oo sa nga. pagliliwat sa wikang Pilipino no? Oo nga. Oo, kaya abangan po niyo ang update po natin mula sa Pag-asa kaugnay niya, pero marami ng mga lugar ang inuulan. Ito bang Mother, kunin nga natin kagad. Ito bang nararanasan natin ngayon dito sa Metro Manila ay dahil kay Luis? Kay Luis? Sige, kuha tayo ng update mula sa Pag-asa. Kasi itong itinaas pa nga ang rainfall warning sa maraming lugar, kasama na ang Metro Manila. Ayan, may rainfall warning pala ngayon dito sa Metro Manila. Kasama ang Metro Manila, kaya alam nyo naman dito umihilang yung palaka Baha na kaagad. Baha na kaagad. Pero wag kayong mag-alala at pati ho sa DC, doon sa amin, sa DC. Sa atin. Sa atin sa DC, umuulan din. Umuulan din. Kaya nga na suspend ang laban ni Alex. ni Alex Ayala. Yung kaya isang cabinet member na nagsusugal-sugal, panayang casino, tapos iba ang pangalan na ginagamit. Oo nga Bago-bago. pala. Yung bago? Bago-bago. Nako. Ano yan? Hindi na vet na maayos? Yun nga yung sinasabi natin, ilang beses na in-interview yan sa Malacanang, tapos may mga CI. Oo. Tapos yung pa rin, Hindi nila naalaman nila pero hindi nila pinansin. pagka ganun, walang kwenta yung hindi vetting nila na ganun. nalaman yun. Kung hindi Ang rin hina naman ng intelligence. sobrang nila hina dyan. naman pagka ganun. Oo. Pero kung ako kay Secretary Pujalte, Ayan, Secretary Briggs sa direktahin na yan. Pujalte ng Secretary Briggs. Department of Health. Kayo mismo lumabas. Lumabas kayo, sumagot kayo, sabihin nyo, hindi totoo yan. Dahil ang kalusugan ay hindi natin pwedeng isugal. Talaga. Kaya lang, Secretary Pujalte, hindi lang pala ito problema mo Merong video. Nako. May video na nakarating sa Malacanang, sa Kalaman. Video? May video. Mario Joseph. Hindi sa casino, kumbachero yung video. Hindi sa casino, ibang video? Ibang video. Naku, Ibang video. alam nyo naman, kapag video ganyan, iba kagad ang iniisip natin. Ibang video. Ibang video ito. Ibang video. Kaya nung nalaman ng Malacanang itong tungkol sa video na to, Nako, isang malaking... abangan daw ngayong linggo. Ewan ko kung ano gagawin ngayong linggo. Isang malaking kahihiyan yan sa palasyo, Talaga. Tama ka din, Tsaka doon sa nagsasagawa ng vetting process dyan. Nako. Sa Ay, casino, nako. sino ba ang nagtulak sa kanya? Ayan, oo. Sino ba ang naglabi para si Pujalte ang mailagay dyan? Kalaro ba niya sa casino? Baka. Di ba? Isip-isipin May mo. utang ba sa kanya? Kaya, naku, ganun kaagad na maglalaro sa Kaya isip. nga, Kaya kapag nagbigay tayo ng benefit of the doubt, ang sinasabi natin, yes. baka naman hindi rin niya alam Maaari. nung nag-rekomenda sa kanya. Maaari. Dahil sa, siyempre, kukwento ba nung ni Boy Sugal? Ni Boy Sugarol. Si Sugarol. Kaya nga. Di ba? Kaya yung nako. yung mga taga Malacanang, pagka may mga i-appoint, special DOH pa naman. Nako, yeah. Alam niyo naman yung Sugal, nakakapuyat yan. Talaga. Tapos ang mga procurement pa naman sa DOH. Nako, by the billions yan, kumbachero. Ito lang anti-TB drugs. 3 billion yata yan. Wow. Baka grabe. isugal nyo rin yan. Anak ng bakang dalaga. Sana mabagyo kayo. Taga muna. Kausapin natin ng Sige nga, kuha tayong taga-DOH update. Pag-asa, si Ma'am Charmaine Varilla.
Ma'am Charmaine, magandang Magandang morning. Yes po, magandang morning din po sa inyo, Katunying, maging sa ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan nga, si Tropical Depression Luis ay mananatili na sa kanyang lakas at sa kasalukuyan ay almost stationary o wala pa tayong nakikita mga paggalaw nito habang na sa karagatan sila ang bahagi ng aurora. Huli nga yung namataan sa layong 130 kilometers east-southeast o silangan, timog-silangan ng kasiguran aurora. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na maabot hanggang 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga at stationary to at base sa nakikita nating senaryo, sa mga susunod na oras ay kikilos na yan pahilagang kanluran at may posibilidad na nga na maglandfall yan sa pagitan ng Isabela at Aurora area mamayang gabi o bukas ng madaling araw. At kinabukasan nga, inaasahan na nga natin yung recurving track nito o yung papalayo na track nito sa kalupaan ng ating bansa. At maaari na nga lamang maging isang low pressure area pagsapit ng Miyerkules gawa ng interaction nga sa malakas na bagyo sa labas ng ating par na may international name na Dolphin. At sa kasalukuyan din, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa may central and eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Islands, at northern portion ng Camarines Norte. Kaya patuloy natin pinag-iingat dito yung ating mga kababayan sa peligro dala ng mga malalakas na hangin. At in terms naman ng malalakas mga pag-ulan na dadalhin itong si Bagyong Luis, maging ng paglakas nga ng ating habagat ngayong araw, pinakamalakas nga dito sa parte ng La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kung saan yung mga pag-ulan aabot ng 100 to 200 millimeters. Ibig sabihin, anticipate natin yung malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang sa nalalabing bahagi or sa katimugang bahagi ng Cordillera, nalalabing bahagi ng Central Luzon, maging dito nga sa may katimugang bahagi ng Cagayan Valley, asahan din natin yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Sa mga susunod na araw, although makalabas na or humina na itong si ating Bagyong Luis, ay asahan pa rin natin yung patuloy na paglakas ng ating habagat na siya pa rin magdadala ng malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, maging sa may dito sa may katimugang bahagi din ng Luzon. Kaya naman, Southern Tagalog, mag-ingat pa rin yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng malalakas na mga pag-ulan, kagaya nga ng pagbaha at pagguho ng lupa. Charmaine, marami palang dalang tubig itong si Luis. Luis. Pero sana ma-shoot sa mga dam natin. Dahil itong mga nakakaraan, Grabe ang pagbaba ng level ng mga dams. May chance ba? Malaking chance bang ma-shoot sa dam? Sa nakikita naman po natin, no, ay posible yung mga significant rainfall, especially sa malaking bahagi ng Central Luzon. So dito po Ayun, na kalagay o yung lokasyon ng ilan po sa ating mga dam. So posible naman po. And when it comes, kung magiging efficient pa to or sufficient, ay ito po yung babatiin natin sa mga susunod na araw. Central Luzon ang malakas ang ulan. Yung Metro Manila ba, Ate Charmaine, kumusta ang aasahan natin? At least sa maghapon na to. Yes, po sa nakikita po natin ay patuloy pa rin yung ating makulimlim na panahon at may manakanakang mga pag-ulan. Pero pinakamalalakas yung mga pag-ulan bukas hanggang sa Miyerkules. Bukas hanggang... dapat pala, suspended na klase bukas. Bukas. Nagpatuloy po yung ating heavy rainfall warning. So, mag-decide po yung ating mga DepEd and some LGUs. Pwede, no? po. So yun ay dahil hatak lang ng habagat dito sa Metro Manila, Sa Charmaine. ngayon po, Luis pa po yung nakaka-apekto sa atin, no? Pero by tomorrow onwards, more on habagat na po tayo. Ayun. Okay, maraming salamat, Salamat po, Ate Charmaine. Barilla ng Pag-asa. Good morning. Morning. Salamat. Si Charmaine Barilla ng Pag-asa. Patay ang isang 38 anyos na dating barangay secretary matapos pagbabarilin sa Santa Maria, Bulacan. Sa report ng Santa Maria Police, kararating lang ng bahay ng biktima, si Stephen Angelo Enriquez. Bandang 1:00 ng madaling araw nang lapitan ito ng suspect at saka pinaulanan ng bala ng kalibre 45 baril.
Nagawa pa ng biktima na tawagin ang kanyang kapatid at ama para humingi ng saklolo, kaya agad din siyang nadala sa ospital. Habang nasa operating room, nag-video ang biktima at sinabi kung sino sa hinala niya ang posibleng nasa likod ng krimen. So parang declaration of a dying man pala to. Oo, ganun nangyari. Bagamat hirap nang magsalita, direktang pinangalanan ng biktima ang barangay chairman na dati niyang pinagsilbihan bilang barangay secretary na siya umanong taong may pakana sa pagpapatumba sa kanya. Kwento ng kapatid ng biktima, nag-resign sa trabaho si Angelo dahil hindi na nito kayang makatrabaho ang naturang barangay chairman dahil sa pagkakaiba nila ng paninindigan at pinagtatangkaan din umano nito ang buhay ng biktima nang maging campaign manager siya ng kalabang kandidato. Nito lang Sabado ay sumuko sa mga otoridad ang itinuturong sospek para makipagtulungan sa investigasyon at maging mabigyan linaw ang naging deklarasyon ng biktima bago ito malagutan ng hininga. Inatasan ng Energy Regulatory Commission ng Meralco na isaole ang mahigit sa mahigit 8 milyong customers nito ang 9.5 billion pesos na sobrang nakolekta sa kuryente. Ayon sa ERC, dapat ay ipatupad ang refund sa loob ng 6 na buwan simula sa susunod na billing cycle matapos matanggap ng Meralco ang desisyon. Katumbas ito ng average na refund na 38.33 centavos sa kada kilowatt hour habang 0.58 centavos kada kilowatt hour naman para sa mga residential customer. Ibig sabihin, ang isang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan ay maaari daw pong makatanggap ng halos 117 na bawas sa kanilang bill sa kuryente. Muling bumbelta si Senador Alan Peter Cayetano laban kay Senador Ping Lacson kaugnay sa issue ng umanay ghost project at pagbaha sa Taguig City. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na hindi sa baha kundi sa katotohanan. Malulunod si Lacson kung bibisita ito sa Taguig. Ginit din ni Cayetano na malaki na ang ipinagbago ng flood control sa lungsod kumpara nung nakalipas na 3 hanggang 4 na dekada. Nauna nang tinanggihan ni Lacson ang imbitasyon ni Cayetano sa Taguig sa may banat na baka siya umano ay malunod sa baha. Ayun, oo. Tindi ng mga salitaan, gantihan ng salita ng dalawa, Parehong magaling magsalita. Parehong magaling Itong si Senator Cayetano saka si Senator Kaya Lacson. yung mga spectator ay naaaliw na lang sa kanilang dalawa Ganon. So inimbita dahil pinupuntirya ni Senator Ping ang mga ghost projects daw sa Taguig. Kaya ang sabi ni Senator Alan, halika. Tingnan mo, bisitahin mo ang Taguig. Pero ang sabi ni Senator Ping, baka malulod pa ako diyan tapos sa baha. So, hindi ka sa baha malulunod sabi dito. naman ni Senator Alan, hindi ka sa baha malulunod dito, kundi sa katotohanan. Walang katotohanan. Hindi nabubunya. Iba naman pala yun. Samantala, umarangkada na ang nationwide recruitment ng 10,000 school counselor associates ng Department of Education. Yun. Ayan, sa mga nagtapos dyan ng psychology or behavioral science. Ayan, Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, ang naturang hagbang ay bahagi ng pagpapalakas ng mental health services sa mga pampublikong paaralan. Git ni Secretary Angara, ang mga schools division office na nakatanggap na ng kanilang notice of organization, staffing and classification action ay natasan ng punan ang mga naturang entry-level position. Paliwanag ng kalihim, ang school counselor associates ang magiging kaagapay ng mga mag-aaral sa kanilang mental health and psychosocial needs. Tungkulin ng mga ito na magbigay ng basic mental health services, learner support, documentation, referral at iba pang kaparehong trabaho. Ang mga aplikante kinangan lamang na may bachelor's degree sa guidance and counseling, psychology o iba pang related field na may required units sa guidance, counseling o behavioral science at may career service professional o second level eligibility nang walang nire-require na prior work experience or additional training. So yun.
Kano kaya sweldo dito, kumbatsero? Malaki yan. Sa ako naman kumbatsero, sa DepEd ngayon, yung teacher 1 nga, entry level, malaki na eh. Oo, sa bagay. Oo. Ayan, ha? Ito, special pa yan. 10,000 ang kailangan. Oh. Ayan, ganyan Lalo pa nitong nakaraan, may balita na naman na may may estudyanteng namatay, sinaksak ng kanyang sa Las Piñas, kumbatsero. Ay, sus, Mario 13 Jose. years old. Ay, sus. Dahil sa 10 piso. Ang 10 pisong hindi naibalik. Naku po, inang. Yan ang kabuuan ng ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga-Pandakan, Manila, lalo na dyan sa bahay, Beata. Biata. Ayan, Oo, sa Biata, Pandakan. Andyan po, gagala-gala at paikot-ikot sa ulan. Kahit umuulan. Oo, ang ating malakas agent na si Sherwin Alfaro. Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Aba, huwag ka Mamimigay ng pera. Ay, syempre naman. Oo. Importante yan Ayan, sa panahon ngayon. Kaya lakasan na ninyo inyong mga radyo, Kahit telebisyon. na kasusweldo pa lang. May iba naman, kasusweldo pa, ubus na eh. Ah. Ubus ka agad eh, di ba? August 3 ngayon eh. August 3. Yung iba ay pinambabayad sa utang. Kaya napaka-importante na talagang nagbabudget. Importante. At- Mahirap yung nag-aabot lang o kaya hindi pa nga nag-aabot. Kasi gastos ng gastos. Yun. Hindi tinitingnan na, wala na pala. Kaya importante yung accounting eh. Yung Sobra. meron kang hawak na ganito, may bibiling kang ganito. Ayan. Ilan pa ba? Magkano pa ba matitira? Ayan. Nagastos ko na ito. Ilan pa natira? Ayun. Dapat ganun. Sobrang importante At importante, talaga ng, merong savings lagi, may tinatabi. Hindi pwede. Kaya nga ulitin lang natin in fairness kumpanya namin ni Kumbatsero dati sa ABS-CBN, nire-require kami na may maiiwan. May maiiwan. 30% yata Kumbatsero, at least 30% na sweldo mo ang maiiwan. Pwede naman mangutang eh. Merong yung loan sa May loan. kumpanya. Yung may loan sa Misala. Yung dati sa Misala tayo, under ng Misala, no? Yung Meralco Savings and Loans Association. Ay, nga pala, kaya yung unang kotse ko galing sa Misala. loan ko sa nilon Meralco, sa Misala. Ang laki ng interest dun eh. Oo nga. Kaya, pero kahit na pagkas na, Kaya nga. brand new. Brand new. Brand new ka. Yan ang unang kotse. Dahil sa savings. Dahil inuobliga ka ng kumpanya na mag-save. Tinuturuan kang mag-save. Hindi dapat yung ganun din sa pagkasweldo ubus ka agad. Oo. Pero, kain dito, inom doon. Naku, Naku, sus, Mario Mariano, Jose. mas matindi pa kung nagsusugal ka. Yung pa matindi. Secretary Pujalte, Nako. pakisagot nyo, ilang beses ko na po kayong message at nagbilin din naman kami sa inyo na may landmine dyan. Kaya lang yung landmine dyan, hindi na ninyo natapakan. Hindi nyo natapakan. Mukhang, Pambira. May sarili pala kayong dalang landmine. Ay, nako. Sa ating mga taga-barangay 837 Biata Pandakan, andyan ang ating malakas promo at ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Tinan mo na. Pati ang word of the day natin connected. Spending. Paggastos. Ayan na. Kaya lalo na sa pera ng gobyerno, Ayan. napaka-importanteng tinitingnan ng paggastos. Sa totoo, Kumbatsero, kung susundin lang yung mga auditing rules ng gobyerno, kung susundin at hindi kasapakat yung nag-o-audit, Ayan, sigurado huli. Talaga. Mahuli talaga kung mali yung paggamit ng pera ng bayan kaya lang magagaling na mula pa lang sa pagpaplano ng programa hanggang doon sa COA. Kasama ang COA. Kasamang kumukowa. Ayun, ang taga-COA. mga taga-COA, hindi naman lahat. Marami tayong kilalang mga taga-COA, magagaling. Talagang tinataya ang buhay para sa kapagtupad nila ng kanilang to. Pero meron talagang ibang mga kasapakat. Kasabwat. Kasabwat. Ng mga nagnanakaw sa gobyerno. Oras po natin. Mr. Jalom Tang, Lakyam si Chap Hun, 6:40 na ng umaga.
Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by Himpapawid 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Mahigit 8 milyong customer ng Meralco ang makatatanggap ng kabuang 9.5 billion pesos refund. Matapos masilip ng Energy Regulatory Commission na mas malaki ang nakolektang kita ng kumpanya kaysa sa pinahintulutang halaga noong 2025. Sa tumbas ito ng average refund na 34 centavos kada kilowatt hour para sa lahat ng customer classes. Sa kautusan ng ERC, patutupad ang refund sa loob ng 6 na buwan o hanggang sa maibalik ng buo ang halaga at ito ay otomatikong maibabawas sa buwan ng singil sa kuryente. Ang direktiba ng ERC na refund ay dumating sa gitna ng masusing pagsusuri sa singil sa kuryente ng Meralco kasunod ng panawagan ng Pangulong Marcos sa kanyang zona na alisin ang system loss charges at VAT sa buwan ng bayarin ng mga consumer. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Dahil sa may mga pag-ulan, may trial ba ngayon? May impeachment ba ngayon, kumbachero? Tuloy ba yan? Wala namang binanggit na suspended kasi yan. yung klaseng meron. Nagta-thumbs up si Mother, ibig sabihin tuloy. Tuloy. So tuloy ngayon ang tsaka ngayon di ba? Alas 10 na. Umaga na. Hindi katulad nung naunang simulan ng trial na alas 2. So ang inaasahan daw po ay mga auditors, mga taga-COA. At didetalyehin kung aalamin, uuriratin ang kung paano ginastos at paano naliquidate itong mga confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education nung panahon ng ni VP Sara sa DepEd. Yung contention kumbachero ng mga supporters ni VP Sara ganito. Ba't ba ering 612.5 million pesos talagang pinagtutuunan, pinagbubuhusan ng atensyon, umabot pa sa impeachment. Pero yung iba, bilyon-bilyon ng pinag-uusapan, hindi naman ganito ang focus na ibinibigay ng ating pamahalaan. Totoo rin naman 'yon. Totoo 'yon. Pero ito ho yung ito ho yung nakasuhan Ito yung may case
merong nasa trial ngayon eh. Nasa trial. Pero dapat, yung iba pa, dapat itinutuloy din yan. Yun na. Hindi dapat kinalilimutan. Kumbaga, kumbatsero, meron sigurong ibang mga kababayan tayo na sang-ayon na litisin si VP Sara. Una, kung may ebidensya, i-convict siya. Kung wala naman, mapawalang sala, bigyan din siya ng pagkakataon Tama. na ipagtanggol at linis ang kanyang sarili at linisin ang kanyang pangalan. Pero, kumbatsero, lahat ng iyon ay nawawala ng, kumbaga parang Value. Nawawala ng value kapag ka hindi naman nakukulong o napaparusan o nililitis kaya. Yung ibang dapat na hinahabol sa mas malaking halaga. Ayun. Maituturo talaga yung ganun eh. Oo. Kaya nga, kung napapansin ninyo, ang rating ni VP Sara tumataas pa. Oo. Tumataas pa. O kaya yung ibang survey company, Steady lang. Steady lang siya. Sapagkat ang tingin ng marami nating kababayan kumbatsero, especially yung mga sabihin natin, mga DDS, inaapi nyo kami eh. Ayun, ganun inaapi nyo ganun talaga. yung idol namin eh. Lalo pa ang mga Pilipino lagi sa underdog yan. Yan. Kaya dapat ang gobyerno, lalo na ang Office of the Ombudsman, and Ombudsman Boying Rimulya, Assistant Ombudsman Eli Cruz. Ayan. General Eli Cruz. Ang mga kababayan natin ay naghihintay, nag-aabang ng mga aksyon ngayon. Kaya pala weekend kumbatsero ang putok na balita, yung announcement ni Ombudsman Boying Rimulya dito sa DZRH na under preliminary investigation kakasuhan ng plunder. Ayan. Plunder billion piso ang involved. Yung mag-inang may kinalaman din sa ghost ito. Sa ghost din. Pero ang mag-inang Legarda, Loren Legarda and Congressman Leandro Leviste. Yun po yung baka nawaglit sa inyong mga feed. Yun daw hoy hindi dahil sa ghost flood control projects kundi sa ghost electricity. Doon sa solar inahabol ho yung kumpanyang itinatag ni Congressman Leandro Leviste na hindi na isa katuparan, hindi na fulfill yung kanilang dapat pagtatayo commitment ng yung commitment ng mga solar projects na dapat ay nakapagpuproduce ng certain amount ng kuryente na dapat ay nasa grid na ngayon. Yun pala. Meron palang ganito kumbatsero dahil may commitment, may ibang gustong pumasok, hindi makapasok. Dahil meron na. May commitment. Dahil meron na. Tapos hindi naman ang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya dahil hindi naman natupad yung commitment. Ayan. Doble ang na-damage. Napinsala yung mga taong umaasa na merong mapuproduce na kuryente at yung iba na gustong pumasok napinsala din yun. Yun yung sinasabi niya. Kaya sinusubukan ho nating kunin ang panig ni Senator Loren tsaka ni Congressman Lian Leviste. Kung available ho kayo mga Kong and Senator available at bibigyan namin kayo ng pagkakataon sa 2x2. Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Number Anthony Taberna, Jerry Bach, 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! You got the healing that I want. Uy, binabati nga pala natin ng ayan, pakipisil mo Si nga. LTO Chief Marcos pa rin Lacanilaw, kumbatsero, nagpapaalala na bawal kumpiskahin ang lisensya pagka may traffic violation. Ganon. Pinapaalala lang sa Meron bang LGU. nangungumpis ka pa? Meron yatang mga incidents ng mga LGU enforcers. Kinukumpis ka Ang lisensya. yung lisensya. Sa Bacoor ba? Kinumpis Sa ka yung Bacoor. lisensya. Eto mo, na-obliga tuloy si LTO Chief Marcos Parin.
Lakanilaw na magpaalala na yan Bawal yan. titikitan lang, di ba? Pwede na, Tinitikitan lang. titikitan na nga lang. Sa iba nga, hindi na tinitikitan eh. Oo, Negosasyon na lang. nagkakabutan ano ba yan? At ang lalaki raw maningil ngayon. Oo. Dito sa Manila. Nako, yung isang kakilala kong magdi-deliver. Nadadalawahan na raw siya. Ang laking maningil daw. Grabe naman yan. Nako, natututunan ng mga kababayan natin. Ang gusto ko lang batiin kong Bachero, si Senator Bong Revilla. Ay, Senator na last Bong Revilla. Friday pala ay laya na. Ayun. Nakapagpiyansa Kosa. kahit na yung kanyang kaso, yung malversation ay non-bailable. Ayan. Pero sabi nga natin, there's no such thing as non-bailable. Ayan. Ayan. Wala po. Nandun pa rin yan talaga sa judge. Sa nagdidesisyong kung saan hukuman yan base sa ebidensyang iniharap sa kanya. Tama. Isinumite sa kanya. Ulitin lang natin, nakalagay po sa ating mga batas that bail is a matter of right. Yan. And if the evidence of guilt is strong, Ayan. Doon papasok yun. Hindi na pwedeng hindi magpiyansa. So itong pagkakataon na naibigay kay Senator Bong na siya ay makapagpiyansa. So pero kung tayo ang mag-i-interpret kaagad, hindi ibig sabihin ito na kaagad yung nakita ng judge. Parang mahina. Papadismiss. Papadismiss o parang mahina yung kaso dahil pinayagang makapagpiyansa. Totoo. Kaya Bachero. Senator Bong, ito mga picture pala nila ito ng pamilya. ng pamilya. Nung nakalaya na siya. Asan ba si Congresswoman Lani? Hinahanap ko eh. Ayun sa ibang picture. Ayan. Congratulations. Pero hindi pa ho nangangahulugang tapos na ang kaso. May kaso pa rin, buhay pa rin po yung kaso. Malay nyo naman habang nililitis yung kaso, may mga lumabas na mga ebidensyang. may mga ganun kasi, Pero sa ngayon, sa nakita ng judge, siguro, hindi ganun kabigat yung ebidensya, kaya pinayagang makapagpiyansa. Saka may mga iba pang factors kung Bachero. Halimbawa, si Senator Bong Revilla ba, flight risk. Ayan, flight risk. Kung ibabalik natin ang nakaraan, nung pung lumabas yung arrest warrant, siya mismo ay sumuko sa mga otoridad. Pero kung mga malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Pero kung si Mayor Congresswoman Lani naman ang tatanungin, sabi, flight risk yan. Madalas nawawala yan eh. Madalas hinahanap ko yan, di nawawala eh. Ma'am Lani, magandang Mayor morning. Lani. Ano ba si Lani ngayon? Congresswoman Lani. Mercado Revilla. Ayan. At magandang Naiwan si Senator Jinggoy naman ngayon. Senator Jinggoy. Dahil si Senator Bong ay ilan ba? Naka-6 na buwan ba? Parang gano'n. So ngayon ang naiwan naman doon ay si Senator Jinggoy. Tingnan natin. Meron din siyang mga inihaing petisyon for bail at tingnan natin kung mapagbibigyan. Pero sinasabi nga natin, dapat tuloy-tuloy yan. At yan din ang paninindigan ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya kagad nga niyang naalala. Teka nga pala, meron pang hindi nababayaran niya si Senator Bong. May ganun naalala tuloy. Yung isang desisyon kasi ng Sandigan Bayan in relation to his previous case, may ganung order. Na ipinasosoli sa kanya yung... Nalilito ako dun Nalilito ako dun, Kumbachero. Parang inakwit siya. Pero may pinasosoli. Paano nga palang nangyari yun? Maliban na lang. Bakit mo ipasosoli yung halagang yun? Kanino ba yun? Tama. Actually, kung ang kaso Kumbachero, kung ang kaso ay civil, pwedeng magpasoli kahit Parang, na acquitted sa criminal. Pero sa civil, pwedeng mag-soli. Pero nakalilito talaga yon. Kaya nga, kung pera ng gobyerno yon na ipinasosoli, ba't ipinasosoli? Ba't ipinasosoli? Naku, medyo... Kung wala siyang sala. Ayan, Kung wala siyang sala. Kaya nga siguro ayaw isoli ni Senator Bong. Dahil sa paniniwala niya at paninindigan niya, wala siyang kasalanan. Saka, by the way, ito pong desisyon ng 3rd Division ay hindi po anonymous. Hindi po anonymous. Hindi anonymous yan.
2-1. 2-1. Yung pong dalawang justices ay nagsabi, bigyan ng piyansa yan. Ito namang si Justice, yung chairman, si Carl Miranda, Justice Carl Miranda ay nag-dissent. Dito sa malversation, sa Dito bill sa petition. Ni Bong Revilla. Saka gusto lang din nating sabihin na eto yan eto kumbachero kung tayo po ay naniniwala sa hustisya, atin pong respetuhin kung ano ang desisyon ng husgado. Kasi katulad yan, halimbawa, hindi mo nagustuhan yung desisyon ng husgado, sasabihin mo, bayaran yung mga judge na yan. Ay, mahirap. Wag na tayong maglitis. Siguro, lahat na lang ng mga mapagbintangan natin ikulong na natin lahat at tapos sentensya na natin tayong mga magkakababayan. Wag na nating idaan sa judicial process kung ganun din lang na hindi natin tatanggapin kung ano ang pasya ng husgado. Yan nga yan ang dahilan kung bakit may huwis ganun. Ipinauubaya sa hukuman. Pero kung ayaw nating tanggapin, alam ba, ang gusto lang natin yung kung paano natin naiintindihan yung kaso na hindi naman tayo kasama sa paglilitis, wag na tayo maglitis, kumbachero. Wag na tayo maglitis. Tigilan na natin yung litis-litis na yan. Samantala, may report si RH T929 RH9 Tina Nolasco. No warning policy sa mga obstruction sa kalsada sa Tondo simula na ngayong araw. Anong ibig sabihin nun? RH9 Tina Nolasco, Kamintina! Katunying ka, Jerry, epektibo na nga ngayong araw, August 3, ang pagpapatupad ng no warning policy laban sa lahat ng uri ng obstruction sa mga kalsada at bangketa dito sa Tondo, Maynila. Partikular na dito sa Gagalangin, Smoky Mountain, Don Bosco, Pretil at Balut, Tondo. Ayon kay Manila Police District Station Commander 1 o Station 1 Commander Police Lieutenant Colonel Ronald De Leon, sapat na ang 3 buwang information drive, paalala at babala na ipinagkaloob ng pamahalaan upang ihanda ang mga residente sa nasabing polisiya. Dahil dito, wala nang ibibigay na warning sa mga malinaw na lalabag sa batas at umiiral na mga ordinansa dito sa Tondo. Dahil sa bagong patakaran, agarang titikitan o i-issuehan ng citation ticket at kakasuhan alinsunod sa batas ang mga sinumang mahuhuling naglalagay ng mga sumusunod na harang. Kabilang dito ang mga halaman at pananim na mga nakaposte sa kalsada o bangketa. Etong mga pansariling harang gaya ng semento, bakal o anumang bagay na iniligay upang magsilbing reservation o maiwasang maparadahan ang pampublikong kalsada. Maging ang mga signage at trapal, mga poster, signage, lona na umaabot at nakaharang lumalagpas sa kalsada. Oo, Ka Jerry. Maging ang mga gulong at kagamitan ng vulcanizing shop, lamesa, upuan at iba pang kagamitang pangnegosyo. Ayan. Kaya pala nagbabaklas na si ate ng lona niyang umabot sa kalsada. Ayan, Correct. Ito sa video. Ka, Jerry. Oo, sa ating ang pag-iikot ay yung ilang mga residente, mga may negosyo, mga may karinderya ay unti-unti nang nagbabaklas ng kanilang mga trapal. At kahit nga maulan, sabi nga nila nung ilang ating mga nakapanayam, kailangan daw nilang sumunod kesa naman na magka-violation. Maging yung mga e-bike, motorsiklo, Ka, Jerry, Katunying at iba pang mga sasakyang nakabalandra dito sa kalsada at bangketa ay huhulihin yan at titikitan. Maging yung iba pang mga tambak na construction materials, basura at iba pang mga kalat. Git ni Police Lieutenant Colonel De Leon, ang mga kalsada at bangketa ay nakalaan para sa publiko at hindi dapat gawing pribadong paradahan, imbakan o extension ng negosyo at tahanan. Paglilinaw naman ng opisyal, hindi layunin ng pamahalaan ang basta manghuli lamang. Sa halip, ang pangunahing hangarin nito ay ang kusa at bukal sa loob na pagsunod ng bawat isa sa batas upang mapanatiling ligtas, malinis at maluwag ang Tondo. Samantala, Ka, Jerry, Katunying, Tina, sa Tondo lang ba yan? May ganyang programa dyan sa Maynila? Dapat yan nationwide yan sa buong Maynila.
Oo, tama ka dyan. Jerry. Maraming nga ang umaasa na maipatutupad din ito sa iba pang mga lugar at distrito din dito sa Tondo dahil maganda etong polisiya upang maiwasan din yung mabagal na daloy ng trapiko at mapabilis. Magamit ang kalsada ng lahat. Hindi lang ng ilang. Ayan, naku, ayun pala May mga nakalagay nga palang halaman, ano. Baka inire-reserve nilang parking nila yan, kaya nilalagyan. No parking. Malamang. No parking sa iba para sila lang ang makapag-park. Malamang, kumbatsero. Oo. Nung mga nakaraang araw nga, Jerry Katunying, ilan pa rin ditong may mga basketball court dito na ginawa ring paradahan na winarningan at pinaalis nga yung mga nakaparadang sasakyan. Kaya nga ito nabuo itong no warning policy dahil nga dito sa itong Tondo ay madalas nagiging paradahan na at itong mga halaman hindi na madaanan dito sa saka, Ate Tina, yung iba nating mga kababayan, kaya ewan ko, narinig mo na siguro na hindi ka dapat magkaroon ng sasakyan kung wala kang garahe. Dapat, kumbaga, kung pwede bang magkaroon ng batas na ganun, na batas man o ordinansa, national law o kaya local ordinance, na kapag ka ikaw ay walang garahe, pag walang garahe, walang paparadahan, wala kang parking slot, wala kang kontrata sa isang yung pay parking. Wala kang karapatang magkasasakyan. Wala kang, parang ganun. Kasi kung ipaparada mo, alam ba, magdamag muna kaparada sa kalsada yung sasakyan mo, kayo maghapon magdamag, nandidiyan yung sa harap ng bahay mo. Ginawa yung kalsada para madaanan para sa lahat. Ginastosan hindi lang para sa iyo. Para sa lahat Hindi mo naman para maging garahe yan. Kaya ganun, nagkakaroon tuloy ng, kumbaga, valid tuloy kumbatsero, yung ganung klase ng proposal. Hindi dapat marehistro ang isang sasakyan ng kahit na sino man kung walang parking, kung po pwede. Kaya lang, marami nagrereklamo, labag daw sa karapatang pantao yun. Oo, maganda nga yung panukala, Katunying. At sana pakinggan ng ating mga mambabatas yung ganyang panukala para naman disiplina, lalo na dito sa Tondo, Katunying, Jerry, dahil napakarami talagang nakaparadang sasakyan sa mga kalsada, kaya mabagal ang daloy ng trapiko. At sa ating pag-iikot nga, Jerry, Katunying, ilan sa ating mga nakapanayam ay handa naman daw sumunod. Pero ilan sa kanila ay nadulas. Nadulas? Bakit? Basa ang daan? Bukod dyan, bakit nadulas? Mamaya daw, babalik din nila dahil maulan yung mga trapal sa kanilang karinderya. Pakinggan natin ang ating mga panayam sa ilang mga residente at negosyante sa Tondo. Siyempre naman, ba't ay kabubuti ng daanan na to? Para lumuwag. Magawa. Wala po kami nangyayot, simula patago na lang namin. Kasi nilalabaan mo. Ano ko lang din po sa Facebook po, pero post lang din. Hindi kami. Wala pa namin magtanggal. Ano namin, paano kami makakapanalas mo ng mahal? Yan ang ilang dating panayam sa ilang mga residente at negosyante, mga karinderya dito, sa partikular yan dito sa Vitas, Tondo. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Si Giselle naman, kumbatsero, meron daw, mga nagbabara ng kanal. Sabi kasi ni MMDA General Manager Robert Nacianciano. Hindi. Parang napalitan na yata si napalitan na ba? GM Robert Nacianciano. Sino na ba GM ngayon? Grandmaster yun, Eugene Torre. Yes. Sabi daw ng General Manager Nicolas Torre. Nicolas Torre III. Ayan. Meron daw mga maluloko na sinasadyang barahan yung kanal. Pagka panahon ng baha para kumita sila.
Yung para mga merong, ano. ganun. Yun yung isa. At meron pang iba na talagang sabotahe lakad. Ayun. Oo, para magmukhang walang ginagawa gobyerno. Nako, ayun. Pero sabi ni RH15, Giselle Ricaport, makukulong sila. Ayun. Sino nagsabi niyan? RH15, Giselle Ricaport. Coming, Giselle! Rita Piding, kulong yung aabutin ng mga pilita na parang mga Nako. Maganda sana yung report ni Nako, Giselle. nako. Giselle, konting ikot. ikot ako. Yan. Gusto mo kami na lang. Kami na lang kaya ikot. Ito, ikot Ito, kami yan. ha. Isa pa nga? Isa pa. Sige nga ulit, Giselle. Nawala. Lalong nawala. Giselle, balik ka. Lalong nawala si Giselle. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Bach. Araw ng Lunes, 3 ng Agosto 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Tayo na muna. Mga senador, tinutulak ang pagbabate, tigil putakan. Inina Senador Ping Lacson at Senador Alan Peter Cayetano. Ayun. Dapat naman talaga. Laban ni na Alex Ayala at Jessica Pegula sa Mubadala DC Open. Naudlot dahil sa malakas na ulan. ERC pinagutos ang mahigit 9 bilyong pisong refund sa mga customer ng Meralco. COA findings sa confidential funds tatalakayin sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Vlogger na below 15 years old kailangan daw pong kumuha ng work permit sa DOLE. Opa! Paano kalang batas na mag-alis ng system loss charges target maaprubahan bago magpasko? At 10 lugar sa Luzon nasa ilalim pa rin ng signal number 1 dahil sa bagyong Luis. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. May nanalo na! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Go, go, go! Maganda umaga, Katonying, ka Jerry. Dito nga sa Biata sa May Pandakan, Maynila, may nahuli tayo na mag-asawa na mahilig magtinda ng biko at ng lumpiang toge na may kasamang Shanghai dito sa kanilang harap ng bahay. Sarap. Na mahilig makinig ng radyo. Maganda umaga sa inyo. Pangalan po? Banron Panganiban po. Clarice po. Clarice Salayaw. Si Banrop at si Clarice na mahilig magtinda tuwing umaga at makinig ng radyo. Dahil sa pag nakikinig kayo ng radyo, sino pinakikinggan yung announcer sa umaga? Anthony Taberna saka si Jerry Baha. Jerry Baha po. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ito meron kayong 1,000 pieces. Yehey! Wow. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Kayo ba ang nagluluto ng biko ba? Biko? Biko, oo. Apo, kami po. Kayo mismo? Patingin nga ulit, Sherwin, ng biko. Gawa nila si Biko Alam mo, Soto. kami, Ayan, alam namin kagad sa tingin pa lang kung ano masarap na biko. Ayan, Tara, sisipatin ko. Nako, Nako, parang masarap. Parang masarap nga. Tapos meron pang may latik, kulay ano? brown. Yung latik sa ibabaw tapos kulay brown na brown yung biko. Ang pinanluto mo ba dyan Kwan? Brown sugar o yung kariba, yung pinagtaklob? Yung panutsa. Yung brown sugar po. Brown sugar. Brown sugar. Apo, may gata. May- Tapos,
Malagkit na bigas. Malagkit. may Kasi gata. yung iba kumbatsero, kaya maputla yung biko dahil nga puting sugar yung Anemic. ginagamit o kaya yung segunda. Oo. Pero pag brown sugar, iba brown dating sugar yun. dapat. Oo, brown na brown yung biko. Ayun. Yun Paano ang nyo mga- ginawa si Biko Soto? Isasaing muna po yung malagkit na bigas. Kaya sasaing. Tutunawin po Sasaing. yung asukal na pula. Ayun, asukal ganun na lang pula. pala kadali. Asukal Tas na pula, tsaka pero na brown, ilalatag yan sa tray. Opo, opo. Ilan na po anak ninyo? Tapos yung gata, Ilan na daw anak nyo? isa po. Isa. Kaya naman yung kita ninyo diyan sa mga tinitinda ninyo kayang sapat naman, ibig sabihin sapat. Opo, sapat naman po. Sapat naman. Tutuwa mainam, tayo sa mga mag-asawa, magka-partner sa pag-aanap buhay. Ayan. Totoo yan. Ayun. Congratulations. Congratulations. Mabuhay kayo, ating. Kuya. Salamat po. Salamat po. Nako, tignan mo mga batang-bata ang tagapakinig ninyo. Pero dahil batang-bata, kailangan masagot nyo yung ating word of the day para makuha nyo yung ating medium component. Spending. Spending. Yeah. Yan, dahil sa kakarampot na spending, may tubo naman na makukuha, no? Dahil ang puhunan maliit, pero kahit maliit ang puhunan, meron pa rin kahit papanong tubo. Dahil dyan, tumubo kayo ng Astron Medium Component, alagang Astron, alagang maaasahan. Plus, meron kayong Charm Popcorn Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Popcorn Purple Eternity at mawawakasan na ang lahat ng kahirapan dahil gagamit na kayo ng Deezer H umbrella. Yan hindi nyo na makikita yung lahat ng pangit kapag tinakpan nyo ng Deezer H umbrella. Plus, meron pa kayong grocery mula sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi nyo sa 2x2? Thank you po. Thank you po ka Anthony. Thank you po. Sherwin. Parang parang ilang piraso yung ilang piraso yung biko na yan? Magkano yung biko na yan? 15 ang isang slice. So ang natitiran lang 1, 2, 3, 4, 5, 10, Walang 200 yan 26. Opo, 40 pieces po siya sa isang tray. Oo. Atin na yung natitirang biko. Thank you po. Tapos yung Kunin ko na. yung lumpia. Ilang piraso? Ilan yung lumpia? Ilang piraso yung lumpia? Ilan yan? 80 ba? Yung toge, ilan? Kaya mag-aaway. Nagbibilangan. So, mga magkano to? Magkano yan? O yung biko saka yung lumpia, may 600 ba yan? Meron po, ito po 40 pieces po. Sige, bigyan mo na 1,000. I think. Additional 1,000 papakyawin na namin. Papakyawin na natin Pakyaw na. para makapagbiko uli sila. Parang masarap kumain ngayon pag paulan-ulan Sherwin, dagdagan mo 1,000 Ayan na, binigay na natin yung 1,000 additional. Hawak na pala. Thank you. So, balot na to lahat. Yan, take home yan, ha? Takahome, takihome. Pag suswertehin. Takihome. Pagka masipag Sharon na yan. Pagka masipag na mag-asawa, natutuwa tayo dyan biruin mo, nagtutulungan mag-asawa, madaling araw gumigising para magluto ng biko at ng toge na balutin mo ako ng liwanag ng iyong pagmamahal. Ibalot na po. Asan ang pambalot? Yan, nababalot na namin yan. Tapos next manalo ng 1,000 pieces lagi tumutok sa Deezer H. Baka ka na sa dating winner sa Deezer H. Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23 ang ating oras. Nasa linya na pala natin, kumbachero, si Attorney Jose Judd Roy III, isang masasabi ba nating impeachment expert? Veteran yan Veteran sa impeachment trial at parang nagtatakam din sa Biko kanina.
Iba naman pala yung itsura talaga ng biko eh. Nakakatakam talaga eh. No? Talaga, pagka medyo dark na gano'n, masarap yung Tapos may biko. latek, ano? At Tapos saka yung meron iba kang... dyan, may nyug pa. Yung may nyog. May nyug pa, nilalagyan pa ng nyug. Tapos may kape ka o kaya Ay, may tsaa. ay, naku naman. Sarap ganitong paulan-ulan. Masarap inumin yan sa Hey Beshi Cafe. Ayun, matatagpuan sa Adriatico Corner, Santa Monica. Tapat lang po ng Robinsons, Manila. Attorney Judd Roy III. Attorney Judd, magandang morning. Si Ka Jared, si Ka Tunying po ito. Ay, ayan, nawawala. Ay, pakimute po ninyo. Magandang umaga ka, Tunying. Magandang umaga ka, Jerry. Opo. Magandang umaga, mga kababayan, and to the rest of the people, good morning. Good morning po sa inyo. Unang-una po, gusto lang naming malaman, tama bang kayo tawaging impeachment expert o the veteran? Parang may edad pag Ang gusto veteran kong malaman pagkatapos ba nito, padadalhan nyo rin ako ng 1,000? Hindi, Biko. Biko, papadala namin sa inyo. Biko. Biko lang. I am both. I am both the expert and the veteran. Ayan, yun ang importante. Okay. Unang tanong, yung po bang so far kung gagraduhan nyo yung ginagawa both ng prosecution at ng defense at nung korte mismo for the past 3 weeks or so, anong ibibigay nyong grado sa kanila? Komplikadong tanong yan, Anthony. Ang tinatanong mo ba yung mga pinapakita nila o yung mga nilalaman? Kung doon sa nilalaman, kung doon sa nilalaman, siguradong lamang ngayon sa panahong ito ang prosecution. Remember, sa panahon to, burden of proof na sa prosecution, kailangan sila maglabas ng mga ebidensya na pag hindi nasangga o hindi nasagot, mako-convict ang vice-presidente. Ngayon, tandaan nyo, hindi pa panahon ng depensa. So wala pa silang nilalabas. Nagtatanong lang. Ngayon, ito sa mga ginagawa ba? Tama ba yung ginagawa? Ay, sigurado. Tignan mo naman yung prosecution ang nilalabas. FBI agents, mga abogado, mahirap tibagin yung mga testimonya yan. Ngayon, yung mga nilalabas yun sa mga land bank at saka yung mga COA auditor, panay dokumento rin ang pinagbabasihan ng mga testimonya niyan. Yung mga depensa naman, yan talaga ang trabaho nila ngayon. Nakikita mo yung defense, nag-a-adjust din. Nung primero, medyo mabigat yung dating ng depensa, masyadong technical at parang galit. Ngayon, medyo pino na. At pag hindi na kailangan, hindi na nagtatanong. Mas nagigets na nila ang inaasahan ng publiko. Especially mga especially judges. mga young Turks yung nandiyan eh. Buti na lang at meron daw guide na veteran din, si Attorney Siegfried Fortun. Ang pinakalolo nila yan. Oo nga, Well, andun din si Attorney Narvasa na tahimik lang, nakaupo lang doon, pero I'm sure siya ang nagbibigay gabay sa kanila. Sa Senator Ngayon, Judge doon po. sa Senator Judges, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo sabihin ko sa iyo, Anthony? Nagkabarila na doon sa Senate kung ano-ano na nangyari. So, siguro mabuti na ngayon, walang barilan. Okay na rin. Pero talagang ang impeachment court, hindi mo maaasahan na ang behavior niyan katulad ng mga huwes sa regular na korte. Iba talaga yan. Ang tanong talaga, nagkukumbinsi ba sila? Nagbabago ba yung pag-iisip? Sila ba ay tuloy-tuloy na pumuposisyon ukol sa kanilang politika? O ito ba ay talagang pinag-aaralan yung ebidensya? Ano sagot doon? Hindi katulad nung Sandigan Bayan na sinasabi ng ombudsman, pwedeng trabahuin. Hindi naman maganda yung ganon, di ba? Ombudsman. Kaya nga ho eh. So yung sa mga senator judges, total nasimulan ninyong ang mga senator judges. Ganon din ho ba, Attorney Judd, sa mga nakaraang impeachment, dahil kayo expert and veteran sa impeachment trial, ganon din ba ang pinakita mga naging gawi ng mga dating mga senator judges sa trial? Yung parang nakikita na kaagad kung anong kulay nila, kung anong position nila?
kung naalala mo, kung naalala nyo, muntik na ako actually, I was cited in contempt dahil inakusahan ko yung mga senator judges na tumanggap ng suhol mula kay Pinoy. At ito, naging sanhi ng kaso, yung DAP. Di ba? Binigay niya ng 100 million on record yan. Si Senator Cheese tumanggap ng 99 million. Nandun, nakasulat sa record yan. Inalify ng Supreme Court. Tapos, nung kami nag-umpisa, alam ko, ang boto, 13 ang hawak namin na senador eh. Pero nung matapos, 3 na lang natira. Kabilang na rin doon si BBM, si Miriam. Senator Miriam na yumaong at saka si Senator Joker, wala na rin. Opo, so ang sinasabi po ninyo, meron naman talagang demarcation line yan eh. Alam mo, sa umpisa pa lang, ito ang political inclination ng mga senator judges. Pero sa pagkakataon na to, yung presentasyon po ba ng prosecution at yung pagtatrabaho ng defense, tingin niyo po ba nakukumbinsi nila to their side ito pong mga senator judges o hindi nababago ang paninindigan nitong mga judges batay sa inyong observation? Well, sa panahon na to, tignan natin, baka magbago. Malaki rin ang epekto ng trabaho ng ombudsman. Tingnan mo ngayon, hindi na ngayon makaboto si Senator Jinggoy tsaka si Senator Marcoleta. So, nagbabago rin yung balanse, di ba? Yan ang mga factors na hindi mo pwedeng hindi pansinin. Ganyan talaga, ang politika yan eh. May halong politika, may halong judicial, di ba? Halong technical. Oo. Kanina Attorney Judd, pinag-uusapan namin ni Kumbachero na yung pag-ahabol sa impeachment kay VP Sara, para sa iba walang value kasi merong ibang dapat na habulin na mas malalaking halaga ang dapat na habulin. Kaya pumapasok dito, kaya nagagamit dito si dating Speaker Martin Romualdez. Tinitingnan na iba, ito yung magandang pambalansi dyan. Sa monitoring at pagsubaybay po ninyo, Attorney Judd, ano bang nakikita ninyo sa ikinakaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Parang ganun lumalabas Anthony at Jerry. Nakakalungkot kasi nga nabanggit ko nga kanina, may sinabi si Ombudsman na parang tinatrabaho daw yung korte. Ngayon, hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin, pero ang dinig ko doon, parang lumalabas na nasusuhulan yung korte. Tapos ang sabi niya, kakausapin pa niya si Chief Justice tungkol dito. Di pati siya, tinatrabaho niya rin. Dapat siguro, hindi ganun yung mga pahayag ng ombudsman. Ito isang independenteng office at saka mataas ang katungkulan. Halimbawa, doon sa punto na kukunin niya si Bonoan na state witness, ang sinasabi, pag hindi nagustuhan ko yung testimonya na ibibigay ni Bonoan labang kay Romualdez, ibabalik ko siya sa kaso. Pag nagustuhan ko, ilalabas ko. Tapos, yung sa 18 Marines, ganun din ang ginawa. Yung joint affidavit, pinawalang bisa at sinabi ito dahil panay kasinungalingan. Hindi pa nga kinasuhan yung mga 18 Marines at may mga warat na ngayon. Pero si Ombudsman, kinuha niya yung 8 doon. Pinagawa ng mga affidavit laban kay Romualdez at ito siyang gagamitin. Ngayon, ito pa, doon sa 8 yun, yung 3, merong mga paratang laban kay Senator Chis Escudero nandun sa joint affidavit. Bakit yun ay hindi na sinama dito sa mga bagong affidavit laban kay Romualdez? So, parang hindi maganda at kanya'y talagang matagal niya na kasing tinuturo yan si Romualdez eh. O kung bakit ngayon biglang bumulusok itong kaso ni Romualdez, kung naalala nyo, bago mag-SONA, doon pa lang niya inanunsyo na magpe-preliminary investigation. Bakit ganun? Ilang buwan niya na yung tinatrabaho yung kaso ni Romualdez. So, kahina-hinala itong mga pinapakita ng ombudsman. Huwag niyong kalimutan, ako naging biktima rin ng opisinang yan. Pag yan talaga, hindi niyo silita, madaling maabuso ang makapangyarihan yan. Yan lang sasabihin mong tinatrabaho yung Sandigan Bayan. Ano ang ibig niya sabihin? Nasusuhulan? Isa lang yung nakuha niyang boto kasi yung bail, no, yung piyansa binigay kay Senator Revilla na alam natin katunggali nila sa politika. Isa lang nakuha niyang boto. Sinasabi parate na nahihirapan daw siya kasi yung mga abogadong kalaban nila
mga bayaran at matataas ang bayad, magagaling, ganun. Alam mo, Anthony, Jerry, I'm sorry to say, pero ang karanasan ko, natatalo ka sa korte pag ang kaso mo bulok. Pag mahina yung kaso mo, talo ka. Huwag mo sasabihin, pupunta-punta ka doon, tapos sasabihin mo, bayaran yung referee. Anong klase yun? Attorney, Pati kang abogado yan si Boying Remulla, nagtataka ako, bakit ganyan yung pahayag? Hindi maganda. Yung pong statement ni Ombudsman na yun, anong tingin nyo magiging epekto sa mga justices ng Sandigan Bayan? Ito po ba makaka-intimidate sa kanila or magpapagalit sa kanila, makapag-aantagonize sa kanila? Alam mo, Katunying, si Ombudsman Remulla, matagal na niyang kakilala yung mga justice na yan. Siya, huwag niyong kalimutan, naging congressman yan, naging secretary pa, nakaupo yan sa JBC, naging malapit yan kay Chief Justice. Kaya dapat yan, kung sa akin lang, kung ako si Chief Justice, lalayuan ko yan. Alam ko si Chief Justice, istrikto yan. Kaya walang kaibigan dyan. Hindi ka pwedeng basta-basta lumapit sa kanya, makipag-usap. Pag nakita mo siyang kumakain doon, yung babayaran mo yung kinakain niya, hindi po pwede yung mga ganun sa kanya. So, dapat maging maingat tayo dito sa mga pinapakita ni Ombudsman. Yung sinasabing tinatrabaho, paratang yan That's an accusation of corruption. Dapat siya itanungin at idisiplina kung yan ang tinutukoy niya. Okay, o di kaya ilabas niya kung ano ba yan. Hindi po. Babalikan ko yung tanong ko. Meron kasi akong sa tagal naman na natin, marami na rin tayong mga relasyon na nabuo sa mga abogado lang dati yan, ngayon maestrado na. Yung iba siyempre off the record sinasabi nila na kagaya ng banggit nyo, sobra naman si Ombudsman. Sobra naman. Pero merong iba sa kanila natatakot because the ombudsman can always harass them, file cases against them dahil hindi naman sila mga impeachable officials. Tignan mo yung kaso ko. Ito, example na lang yung kaso ko. Umpisa yan sa Court of Appeals. Pinawalan sala ako ng Court of Appeals. Sinabihan si Ombudsman, paano? Malitong paratang nyo, inabsuelto na siya ng COA. Bakit nyo ba ito tinutuluyan? Basically, yun ang problema, no? So, dinidismiss ng Court of Appeals, pinagko-comment yan si Conchita Carpio Morales. Ano ginawa? Hindi sumagot. Sinampahan ako ng kaso doon sa Sandigan Bayan. Samantalang yung panahon nun, kakalagay pa lang si Sereno, yung mga appointees ni Pinoy. Alam ko, siguradong bibitayin ako ng mga yan Pag mabuti na lang nung natanggal si Sereno, nagbago-bago ng Chief Justice, na pagbigyan ako at na-quash yung warrant laban sa akin. Ano sinabi doon? Pag ito, pinagpatuloy nyo yung paghabla dito kay Atty. Roy, ito sigurado isang senyales ng persecution. Ginigiit nyo dahil ako yung naging kalaban ni Pinoy nung impeachment. Ganyan ang kapangyarihan ng Ombudsman. Tamo, ang mangyari, nakatali ako doon 5 taon, hold order, walang ka issue dahil pinawalan sala na ako ng COA. Ayaw i-dismiss. Yan ang problema dyan sa opisinang yan. Opo. Attorney Judge, salamat po sa inyong oras. Gandang umaga po. Gandang umaga po sa inyo. Oy, yung 1,000 ko, baka kala nyo, pwede nyo akong daanin sa Biko. Biko lang tayo. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning, everyone. Thank you. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:37. Ang oras ay hatid sa inyo ng Advance Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bachero, ano yung binabanggit mong magandang balita mula sa GSIS? Para sa mga miyembro saka pensioner, ito yung mas pinalawak, mas pinadali at mas pinalaki na GSIS Balik Ginhawa 2. Aba, maganda yan. Ano ba pwedeng ma-avail ng mga miyembro at ng mga pensioners? Pwede silang makatanggap ng refund na katumbas na hanggang 6 na buwang loan amortization mula December 2025 hanggang May 2026. Paano kung may arrears na yung loan? No problem. Pwede nga mag-apply
basta hindi pa due at demandable yung loan. Ayan, kaya sa ating mga GSIS members and pensioners, samantalahin na ang pagkakataong ito. Mag-apply na sa GSIS Balik Ginhawa 2 gamit ang GSIS Touch app. Mas malaking ginhawa ang hatid ng GSIS para sa iyo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bachero, napapansin ko ang daming gustong maging healthy ngayon. Exercise, vitamins, healthy food. Pero minsan nakakalimutan natin ang isang mahalagang bahagi ng katawan. Ang tiyan. Ay, nako, sinabi mo pa, kapag hindi maayos yung digestive system natin, pwedeng maapektuhan yung overall well-being. Kaya mahalagang alagaan ito araw-araw, hindi lang kapag may nararamdaman na. Kaya maganda pong idagdag sa ating daily routine ang BioPro. Ayan, dahil yung BioPro ay may 19 probiotic strains na nagtutulungan para suportahan yung healthy digestive system at mapanatili itong balanse ng good bacteria sa ating tiyan. Hanapin ang BioPro sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide. Available na rin sa inyong mga favorite online shopping platforms. BioPro ang inyong daily probiotic partner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Balikan natin ang report ni Giselle. Doon sa mga nananadyang nagbabara ng mga kanal. Yan. RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Jerry Katunying, may ukulong yung aabutin ng mga posibleng nananadyang barahan yung mga kanal sa Metro Manila para daw bumaha. Sabi sa DZRH News ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, depende yung asunto sa naging epekto ng pananabutahe. Halimbawa niya yung malicious mischief kung may mga nasirang ari-arian at kung ano yung ihahabla ng mga lokal na pamahalaan. Pero kung sakali dadaan ang mga ito, sabi ni Asilo, sa due process kabilang yung malalim na investigasyon para malaman kung may probable cause. Nakahandaan niyang mag-imbestiga yung NCRPO pero sa ngayon, wala pang formal na reklamo na nakararating sa hanay at wala pa silang impormasyon. Hinihikayat ang publiko na agad i-report sa mga pulis kung may makita na kaparehong gawain o kaya naman tumawag sa 911 upang agad na matugunan. Una nang nabahala yung Metropolitan Manila Development Authority sa mga nananadya o manong barahan yung mga kanal para bumaha sa Capital Region. Ito raw ang dahilan kung bakit kaunting ulan lamang, baha agad sa ilang lugar. Samantala sa lagay naman ng panahon mula doon sa Andrews Avenue, sa Naiya Road, sa EDSA hanggang dito sa bahagi ng Macapagal Avenue, manaka-naka yung ulan pero tuloy-tuloy naman. Wala naman tayong nadaan ng mga pagbaha, partikular sa Southern Metro Manila. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Napanatili ng Bagyong Luis ang lakas nito habang halos hindi kumikilos sa karagatan sa silangan ng Aurora. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng Tropical Depression Luis sa layong 130 kilometro sa silangan timog silangan ng Kasiguran. Taglay nito ang lakas ng hangin umabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong 70 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa central at eastern portions ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Islands at northern portion ng Camarines Norte. Sa huling obserbasyon ng Pag-asa sa track ng bagyo, posible itong maglandfall o lumapit sa kalupaan ng Northern Luzon sa Cagayan o Isabela hanggang bukas ng madaling araw. Nilinaw ng Department of Labor and Employment na kailangan ng kumuha ng working child permit ang mga batang wala pang 15 anyos na lumalahok sa vlogs, live stream, digital advertisement at iba pang online content alinsunod sa isang advisory ng DOLE. Layunin nito na maprotektahan ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng mga batang content creator. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, dapat kumuha ang mga employer ng permit mula sa DOLE bago kunin ang isang batang saklaw ng patakaran. Inihain na ni Speaker Faustino Boji D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ay isang panukalang batas na naglalayong alisin ang system loss o itong System Loss Charge Abolition Act. Naglalayong nga alisin at bilang hiwalay na singil sa buwan ng bayarin sa kuryente.
Sa ilalim ng panukala, hindi na ipapasa sa mga nagbabayad na consumers ang gastos na dulot ng power theft, illegal na koneksyon, sirang metro, kahinaan sa paniningil, kakulangan sa maintenance, operational inefficiency at kapabayaan ng distribution utility. Hit ni na Speaker D at Congressman Zandro Marcos, hindi dapat akuin o ipasa sa mga ordinaryong pamilya ang pagkalugi na maaaring namang maiwasan ng mga utility company. Sa ilalim ng panukalang batas, ipagbabawal din ang pagsingil ng mga naturang pagkalugi sa pamamagitan ng wheeling charges, supply charges, metering charges, universal charges, subsidies at pangbayarin sa buwanang electric bill. Kumpiyansa si Senate President Sherwin Gatchalian na maaprubahan ng panukalang alisin ang system loss charges at value-added tax sa singil sa kuryente bago magpasko. Ayon kay Gatchalian, naniniwala siyang mabilis ang magiging usad ng isinusulong na panukala kaya lalo't may mga naging pagpupulong na ang Pangulo, gayon din ang dalawang kapulungan. Sinabi ni Gatchalian na bukod sa kanya ay may 7 pang ibang senador ang naghainan ng katulad na panukala para alisin ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer. Posibleng maramdaman naman ng mga consumers ang mas mataas na renewable energy charges sa kanilang bill sa kuryente. Kasunod ito ng hirit ng National Transmission Corporation o Transco sa Energy Regulatory Commission na fit-all rate na 0.21 centavos per kilowatt hour para sa 2027. Bagyang mas mataas ito kaysa sa kasalukuyang renewable energy charge na 0.20 per kilowatt hour. Sakaling maaprubahan ang mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours kada buwan ay obligadong magbayad ng mahigit 100 piso para sa fit-all charges. Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na ibalik ang nasa 9.5 billion pesos na unauthorized charges sa kanilang mga customer. Sa 28 pahinang desisyon ng ERC, inobligan nito ang Meralco na i-refund ang nasabing halaga katumbas ng average rate na 34 centavos per kilowatt hour sa lahat ng customer categories sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay ERC Chairman Francis Juan, ang naturang refund ay makikita bilang hiwalay na item sa buwan ng bill ng mga consumer simula sa susunod na billing cycle, oras na matanggap na ng Meralco ang kautusan. 8 minuto na lang, alas 8 na. Pangunahing balita. This time check is brought to you. Hi, si Engineer Rodolfo Jimenez pala. Engineer Rodolfo Jimenez, aka Kuya Ruding ng Santa Rosa, Libsong, East Lingayen, Pangasinan. Birthday daw, sabi ni Kaso Jimenez. Birthday pala. Happy birthday, Engineer. Birthday pala nila si Grace Ibuna. Si Grace? Sa San Juan, si Konsehal. Di ba Konsehal siya? Oo. Hanggang ngayon ba? Dati. At happy birthday wedding anniversary kina Kong Ador Plato at Kong Ador Ninong. Kong Ador Plato at Girly Plato. Pang ilang anniversary na? 58 na, kumbachero. 58 wedding anniversary. Napakatyaga talaga nito si Tita Girly. Talaga naman. Si Raymond Laines. Happy birthday ha. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy nga pala, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, patuloy din naman ang pagtaas ng demand ngayon sa EV o electric vehicles gaya ng Cherry Tiggo REV. Totoo yan. Kaya nga ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong 2025. Ay, pinag-uusapan nila Kuyang Romel Sitin. Correct. At saka nitong si Tim at saka ni Josh. Correct. Josh Sitin. Yan nga. Nanguna yung Tiggo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, hybrid diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric hybrid and driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge.
Kaya Kuyang Jerry Cupido Asuncion, mag-test drive ka na. Alam mo kung magkano lang to? 1,578,000. Maaari ka na makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV ang Cherry Tiggo REV. Kaya Mr. Cupido, isama mo na si Kuyang Jerry Haspio. Aba. I-test drive nyo na yan. Magandang morning uli kay Executive Secretary Ralph Recto. Yes. Kay Secretary Elaine Masukat. Naisahan ba kayo? Nalusutan ba kayo ng vetting kay Dr. Brix Pujalte, ang Health Secretary? Nako. Naisahan ba kayo? Kahiya-hiya ang palasyo dyan. Nag-imbestiga ang Malacanang mismo. Ang Malacanang mismo, positive daw. OMG! Positive. Kaya lang late na. Positive yung sa casino. Na-appoint na. Nakapag-oath-taking na. Oo, pero iniintay pa rin nila yung official report ni PAGCOR Chairman Altenco. Ayan, Chairman. Altenco. Ito pong reklamo kasi na isinampa sa Malacanang. Ito daw pong si Secretary Pujalte ay lulong sa kasino. OMG. At gumagamit pa ng pangalan ng ibang tao. Naku po, Sounds family, ha? Hindi ba yan ang ginagawa ng mga binanggit ni Senator Ping Lacson, yung BGC? Kasi kung nasa gobyerno ka, lalo na kung nasa gobyerno ka, bawal sa taga-gobyerno ang pagkakasino eh. At ang matindi, ito, may video na ipinarating sa Malacanang. Ay, sus, video. Mario Joseph, Nako, Secretary, hindi tungkol sa kasino to, iba to. Iba. Secretary Pujalte, kung mahal mo ang iyong reputasyon, huwag ka na magtagal. Ang saklap ng nangyari, kumbaga yung doon ka na sa prime of your life, na-appoint kang bilang health secretary, tapos saka pa doon natuklasan, yun pang naging sanhi ng iyong downfall. Antindi, kung paano ka iniangat, mas mataas ang pagkakabagsak. Matindi. Ang sakit. Pero yung mga nandiyan sa Malacanang naman, yung vetting program naman, procedures nyo naman dyan, higpit-higpitan nyo naman, pambihira. Parang wala kayong intelligence fund. Parang wala kayong confidential fund. Pambihira naman. Ayan ang sampal na naman dyan. Aabuti na naman dyan ang appointing authority. Siyempre. Ang Pangulong Bongbong aabot sa kanya. Hindi na kayo nahiya sa Pangulo. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!